before tayo mag-design, guys, ito muna yung yung simple framework na ginagawa natin or based sa experience ko, ito yung na-apply ko talaga. Using AI, doing it okay? Yan. Hindi ito yung hindi ito yung design tricks lang or hindi din hype. Kumbaga, just a strategic AI workflow. Okay? Yan. Real problem. Bago natin sundin yung AI strategy na to. Yung pinaka-problem kasi guys ng mga designers or either most 90% of designers for building landing page is sometimes lang sila nag-build ng landing page. Okay? Then, ayun, tapos pa kaya learn after nun. Pero, yun nga, yung 10%, not the 10%, they optimize quickly. Okay? Then, take note, di lagi ang design yung problem. Kahit na minimally for super ganda na landing page mo, minsan ang problem is your message, yung clarity and strategy. Yun. So, ayan, start na tayo. Ito yung AI strategy number 1 natin, message market match. And using AI to meet your landing page speak directly to the right audience. Kasi, kapag ang landing page mo, parang para sa lahat, walang makaka-relate yan. Parang lang nakipag-usap randomly. Dapat pag binasa nila, nararamdaman nila, grabe ako to mga ganon. Or feeling ko, ganito ako, ito ako, yan, ganyan dapat eh. Now, as AI, yan, ito yung natin, yung prompt natin, as AI. As a direct response strategies, then ilagay mo, offer mo, target market mo, then ask it to list, ano ba talaga problem nila, ano gusto nila ma-achieve, ano second thoughts nila before bumili, mga ganon. Yan. Ito yung ika-copy paste natin sa ChatGPT. Ang nangyayari nito ko, step 1 natin, simulan na natin. Demo na natin kung paano talaga yung pinaka, step by step, in actual. So guys, ganito muna gagawin natin. Nasa demo na tayo. Step 1, define your target audience. Paste this ChatGPT prompt. Okay? Ito yung prompt. Teka. I-ano natin yung prompt. Punta tayo kay ChatGPT. Yan, ito yung pinaka-prompt na ito. Bibigay ko to sa inyo guys after netong webinar. Okay? Yan. Copy lang natin to. Yan. Make sure na may offer na kayo. Pare, sabihin natin is yung offer natin is free webinar. Yan. Then, sabi dito, target audience, be specific. Example, Filipino freelance graphic designers struggling to get premium clients. Yan, huwag na natin pahirapan yung sarili natin. Na lang natin. Freelancers to get or to build a high converting landing pages. Yan. Yun lang guys yung nyo. Then, ayan, check lang natin. Number 1, 3, 4, yan. Make it specific, emotional, and realistic. Then, yan, submit. Ito yung step number 1 natin. Huwag nyo muna isipin yung pag-design, yung pag-build ng design sa loob ni AHA or ni high level. Yan, binigyan na tayo guys ng yan, tagsa 10 yan.
Ayan, top 10 painful problems ng freelancers, top 10 desires, biggest fears, okay, buying objections, words and phrases they naturally use, okay. Yan, may positioning angle na. Okay, then step 2 tayo. Sabi dito, copy the output. We will use this for headline plus copy. Okay, then step 2, generate high converting headlines. Copy lang ulit natin to. Okay. Yan, based dun sa binigay niyang mga 10 painful problems, mga desire yan. Papa-generate naman tayo ngayon ng headline. Okay? Headline and sub-headline. Yan, bibigyan tayo ngayon niya ng 15 high converting landing page headlines. Siguro may mga sariling workflow yung iba dito. Pero eto, additional lang kung sakali or sa mga wala pa pwede nyo gawin to. Yan, 15 na. Okay? Then step 3 na tayo. Pwede ka na din mamili naman dito. Pero step 3 na tayo, copy. Okay? Then tsaka tayo mamili. Based on the audience research and headline chosen. So, tingnan natin kung ano yung magandang dito. Headline. Okay, eto. Mukhang feeling ko maganda to. Ito yung sub-headline. Sige lang, sir. Mag-multitask tayo ngayon. Yes. Bibigay ko sa inyo to, guys, after netong para meron kayong guide na sarili nyo. Pero ngayon, ano yun, sir? Sige lang, sige lang. Shoutout, sir. Shoutout. Ito, binigyan na tayo ng hero section, copy, problem section, for solution section, benefits. Yan. Then, strong CTA section. Okay? Goods na tayo sa step 3. Ang sabi dito, now your landing page is aligned with your market. That's message market match powered by AI. Okay? Ngayon, wala to sa prompt pero tuturo ko to para extra tips. After neto, pwede mong sabihin sa kanya na gusto mo structured na. Sabihin mo na lang na sabihin natin na make this a full structured landing page per section. Or feeling ko may gawa ko nito dito na nilagay. Ito pala. Yan. Yan. Ito yun na step 3. Copy-paste na lang natin to. Yan. Kasi reason bakit kailangan pa natin ito? Kasi 5 section lang to yung ginawa niya. Hindi siya full structure na
landing page. Okay? Kumbaga, kung papagenerate natin to kay AI builder ni high level or ni AHA, 5 section lang yung bibigay niya niya sa inyo. Okay? Eh kung, for example, kung magre-research ka ng full structure ng landing page para sa funnel mo, makikita mo agad yun ito. Research lang tayo. Full structure landing page or full structure high converting landing page guide. Yan, pwede nating yan. Kung makikita nyo, madami kayong makikita na na ganyan mga full structure niya. Kumbaga, sobrang haba. Kung gusto niyo ng ganun, gusto niyo gawin na ganun yung full structure din, pwede niyo sabihin na ganito. I-paste niyo tong additional natin tips na may hero section, may the problem solution benefits, yan, product service, social proof, yan. Okay? Then, ayun na, full structure ang gusto natin. Yan lang ulit natin. Papagawa lang din natin sa kanya ulit. Ayan. Ready to paste na to sa sa Go High Level. Ayan. Haba ng prompt na binigay. Ayan. Oo, mas okay. Ayan na. Siyempre. Sige lang. Ma'am, ang question kasi ni Ma'am Lizette, baka masagot mo, sir. Ginagawa po ba ito sa loob ng GHL na po? Or labas pa to ng GHL yung ginagawa mo, sir? I think yun yung question. ChatGPT muna tayo, ma'am. Etong step 1 natin or strategy number 1 is lang muna sa GPT. Ayun. Huwag niyo muna isipin yung pag-build dun sa loob ni high level or ni AHA. Okay, copy natin to. Okay, gets naman, ma'am, no? Yan, copy na natin tong yung binigay niyang ready to Then, punta tayo kay AHA ngayon. So, ito na Dalawa tayo. lang naman, Ito na yung step na yung hinihintay ni Ma'am. Teka, itago ko lang muna tong dahil meron tayong mga tawag dito, credentials. Yeah. Baka Patingin nga, makita. sir. Yung bangko mo, masilip lang. Baka makita ang Milyones. millions natin. Nasa ito totoo. Wait lang. Pwede nyo palang sundan sakali. Yung mga nasa computer nila, sa harap ng computer. So, ayan. Dito na ba ulit? Sir. Lalakayan ko na lang to, no? Hmm. Ayan, kita yung AHA. Dito naman, no? Okay. Yep. Then, ito tayo sites. Sa loob na ni AHA to guys, Then, build with AI. So far, libre pa naman to, di ba? Boss, Sir Steph? Ako narinig. So, walang bayad to guys, no? Itong build with AI at the moment, no? So, totally free, zero cost, as long as you don't touch anything na email, and kapag labas na siya ng ng build website or funnels, pag ginamit yung AI outside this, yun lang ang may charge na pay per usage. Ayun. So, ayun guys, libre pa to yung AI builder ni AHA. Then, yung kinapi-paste natin kanina,
paste mo lang dito. Ayan. Create. Ayan. Create a mobile first, high converting landing page design. Okay. Ayan. Nandiyan na lahat yan, guys. Kung matatandaan nyo, ito yung nasa na yun. Ito yung pinapapaste natin. Dito sa log ni Ama. Yo. Then, send message lang tayo. Huwag na kayo muna mag-expect ng magandang design dito pag-build niya. Kasi nga, itong strategy natin na guide is para mas maging mabigat yung yung message natin sa target audience. Hindi lang muna sa design. Yo. So, ayan. Waiting game. Kape-kape. Waiting game. 5 minutes lang naman daw, sabi nung may-ari ng Mayari ng ng nag-aalaga ng AI natin. Pero basically, sir, no, habang naghihintay tayo, dati talagang mamanu-manuhin mo yung kahit layout lang na ganito eh. Ngayon, bibigyan ka na ng structured na na pwede mong, kumbaga, sabihin na natin na hindi 100%. Sabihin natin, ibigay niya sa'yo is 30% lang na structured. Goods na din, hindi ka na mag-ano from scratch. Oo. So, ito. Nagawa niya na ng ayan, ng parang, may tawag kasi dito sa sa pagdi-design, as a graphic designer. Ang ginagawa ko din kasi minsan, lahat ng content, lahat ng copy, nilalagay ko na sa artboard. Lahat ng text, tsaka ko i-designan. Ganun lang din yung parang pinaka-idea dito. Ayan, ilagay na natin lahat ng copy ng maayos. Then tsaka natin designan. Ganun. Yes. Ayan. Kung check natin, isa-isa, structured na yan, guys. Sectioning na din, no? Kung how you, prompted kanina or how you instructed. Tapos, kung sakaling, pangat ng bigay, pero yung message, yung structure ng landing page mo, yung copy, nandito na sa loob. May option ka. Pwede mong manu-manuin, pero copy-paste ka na lang. Sobrang na din nun. Dito tipid na rin sa sa pag ng oras, di ba? Yung copy-paste. Then, second option mo, save lang natin to. Pwede ka ulit magpagawa na ng kung gusto mong ganito na tawag dito, ang landing page mo is may design na. Sabihin na natin na di ka designer talaga. Okay, strategist ka, yan. Ikaw lang more on sa copy ka lang. Pwede natin gawin ganito. Yan guys, exciting to. Pinishare ni sir. Ayan, panel design, sabihin natin, panel design na our landing page. Yan. Kung ito pala guys, yung ginagawa ni sir is if tinatamad ka or mag-prompt, so sasagutan mo to, this is the second option. So sinasabi ni Sir Juan. Sasagutan mo na lang, parang form, di ba? Ang problem lang dito, generic yung Tama. content copy. Pero ito, may design na. Ang problema mo na lang, yung content copy. Kumbaga binaligtad lang natin yung idea kanina. Kanina, yung idea natin is, meron na tayong strategy from content. Ngayon, bibigyan natin ng design muna bago tayo mag-strategize, di ba? Pero kanina kasi, binigay na ni yung pinaka-copy mo. Di ba? Ngayon, generate muna tayo ng design. Paano ba? Sabihin na natin na generate leads down. Target audience, and 3, ano ba? 3, Mamimili ko na lang. Then, huwag nyo muna generate customize natin. Pwede yan. Baka mamaya ibigay sa inyo Tagalog. Tapos, Why not, no?
Yung tono, ayan. Pwede yan, professional, friendly. Sir, ano ba yung Sabihin tone? natin, Question. yung tone, Oh, dumb question lang. ano to, parang yung professional ba yung atake ng message niya, gano'n, friendly ba, Ah, ganun yung ano na ito. Then, ayun nga, possible din yung tone, magbe-base din si AI kung paano structure ng design yung gagawin niya. Depende din sa tone. Siyempre, hindi lang sa message yan, pati din sa design. copy, sir. Thank you. Ayan, define layout. Ayan. Guys, huwag kayo may magtanong ha. Pag mga may tanong dyan. Yes. Ayan, full shadows na lang. Huwag natin modern. Then, ito na lang, modern and clean na lang. Layout. Hero plus, yan, pwede mo. Yan, then generate na natin. Wala na kasunod. Pero, ayun, dahil hindi natin trip mag-prompt engineering, siya nang nag-prompt para sa inyo. General lang yung ano talaga, yung ang tawag dito, yung copy niya sa loob. Tama? Pero pwede mong gawin is after na mabuo to, yung kinapi-paste mo kanina dun sa strategy natin. Eto, pwede na natin to ilagay. Kumbaga, mano-mano, lalagay natin doon by section. Ganon. Doon ka lang mapapatagal pero andun na yung design mo. Hindi ka pa rin, bumilis pa rin yung process mo. Oo. Instead naman. Hindi from the scratch lahat. Yan, 3 to 5 minutes lang naman to. Pakadali, no? Pero pag ginawa mo yan mano-mano, sir, no? Parang 30 minutes minsan, no? Pero kung from the scratch talaga, gagawin mo yung content Oo. na walang AI. Oo. Abutin ka isang buwan. Pwede, oo. Like, yun nga, yung iba kasi sa atin nag-develop ng mga ganong klase mga behavior. Yung gaya ko, yung pag tinimulan ko yung trabaho, tapos naisip ko na naka-overwhelm ba. So, maraming pahinga. Maraming pahinga nagaganap. Maraming pahinga bago gawa. Yun. Pili mo kasi hindi perfect eh. So, ayan, mas okay yung binigay sa atin na di ba? Na design. Bukod kanina. Ang problem lang, hindi tama yung content copy niya. Pero yung kanina natin, tama yung content. Ang design lang yung problem. Dito naman, yung design, okay. Problem naman is yung content. Ayan, guys. Ganun yung Pero madali naman na solusyonan yun. Yung mga ganyan. Kasi nga, may copy ka na, may full structure ka na ng high converting di ba? Ano ba yan? Ito, di ba? Ito na yun eh. Yung copy mo nilalagay dito sa copy paste mo na lang. Ganun lang kadali guys. Then, ayun, tapos na tayo sa number 1 strategy. Ayan, meron na tayong Okay, balik lang ulit tayo dito sa sa kanina. Kasi yung number 2 strategy naman natin, ipapacheck naman natin to kay AI. Okay? Back lang natin. Ayan, may sir, no? Habang nag-ano ka dyan. Sabi ni Ma'am Odette, sabi niya, okay lang yan, edit mo na lang yung branding and graphics kaysa naman mag-start from scratch, di ba? Sorry, dinagdagan ko pa. I think ito ba yung Ayun yung kanina. Ito ba yun? Tama ba? Ito ba yun? Not sure. Parang iba eh. Parang iba tayong headline. Open lang natin yung kaninang pinayaan natin. Yung tama yung content. Yan na ata. Yan. Yo, Ito. yan nga.
Balik tayo dito guys sa unang content natin. Yan. Gawin natin ngayon, punta muna tayo sa sa ito, strategy. Ito na yun. Ito pala. Step 3, yun na, nakapag-generate na tayo ng pinaka full structure ng landing page. Then, AI strategy number 2, conversion optimization loop. Ito, ang gagawin naman natin, ayan. After nun, as AI to audit your landing page. Copy your current landing page into JSL AI. Okay. Ganito gagawin naman natin. Punta tayo ng kaninang generate niya. Yun. Ayun nga sir, meron isa tayo. Pabigyan natin si Ma'am Rochelle ba ito? Okay. Aabutin ka ng forever pag nag-start ka from scratch, lalo na pag beginner. Buti na lang may AI. Tama sir, no? Kasi, lalo sa mga beginner, na-overwhelm sila. Like yung wala pang idea sa pag-build ng website. Alam naman natin, may mga web dev, sanay na dyan eh. Mapa-code man yan or yung gantong klase na drag and drop. Pero ako, personally, naranasan ko yan nung siguro way back pa. Sobrang tagal nung nag-aaral pa lang kami. Sabi ko, ano to? Ano yung WordPress? Ano yung ganito? Sabi ko, ang gagawin ko dito? Tulala mode muna, no? Sana nga nandito yung si ate mo or kaya si kuya mo na nag-apply dun sa yung may JHL para at least naka-help tayo, di ba? Yung may AI sa loob ng Go 11, huwag ka mag-alala. Ano kasing to sir, yung papa-audit mo yung ginawa, no? Bali mo ginamit kang extension, no? Ito guys, ulitin natin yung extension. Punta ako kanina sa generate ni AHA na landing page based sa content natin. Then, ito yung extension, go full page. Kasi papa-audit natin ito ngayon. Yun yung strategy number 2. Okay? Yan. Copy mo lang. Pag copy mo, punta ka ulit sa dito yun. Yan. Paste mo to, then yung AI strategy natin na number 2. Yan. Step 1. Ang nakalagay dito, act as a CRO, Conversion Rate Optimization. Yan. Okay? Kasi, papacheck natin kung weak ba yung headlines, ganun, confusing. Kasi itong na to guys, itong number 2 na to, pwede itong huwag niyo munang gawin. Kasi, pwedeng itong unang gawa, itong unang, na-design nyo ng maganda, branding nyo na to. Pwede nyo na itong i-live, kumbaga, for audit na lang kung strategy number 2. Okay, hindi nagko-convert talaga, ba't gano'n? Sabi ni Sir Step na ay converting landing page daw yung nanuro eh. Pero hindi ganun maganda mag-perform. Oo. Yun, gano'n. Punta ka ng strategy number 2, papa-audit natin. Ngayon, na nakalive to, hindi na natin nakalive yung landing page mo na. So, hindi nag-convert masyado. Papa-audit natin using the AI strategy number 2. Yan. So, balik tayo dito, copy-paste nung landing page. Then, copy-paste ulit ng prompt natin. Okay? Then, save. Sasabihin niya sa kanya, sasabihin ni AI kung ano yung big headlines, confusing section. Kaya hindi nagpo-convert. Ganun yan. Okay? Pwede mo din tong dagdagan tong prompt kung sakali may nakita kang na specific habang naka-live yung landing page mo sa audience. Okay? Ayan, sabi niya, weak headlines daw, section like problem to generate, is educational, not persuasive, and
Ano, may prefix siya, right to reflect visitors current and better why visitors see your page but doesn't message you. Ayan, yun yung fix niya sa headlines. Ayan, pina-audit na natin sa kanya. Ayan, di na natin isa-isa yung ano, bawat audit niya for better conversion. And with testimonial daw, example, fixed testimonials. Before this, I had 0 inquiries. Ayan, pinaganda niya yung mga ano, yung mga message or content mo. Okay. Ayan, may 2 files upload step na lang tayo. Kaya hindi ka naka-premium sa GPT guys pwede to. Ayan. Ay, kala ko mamimigay ka, sir. Pag ano na tayo, milyonaryo. Pag-contractor na tayo. Pag mayari na tayo ng ano, no? Shawarma shack. Mga ganun. Solid yun, ayun. sir. Step 1, tapos na tayo sa strategy number 2 natin. Step 2, generate A/B verifications. Ayan. Yung iba siguro, meron ng idea about sa A/B testing, mga ganyan. Ito naman yung papagawa natin sa kanya. Create 5 new variation of this headline. Focus on, okay. Ayan. Bakit nga ba guys? Headline yung parang nakikita nyo madalas sa landing page. Kasi ang number 1 dyan, psychology factor. Meron ngayon 2026 based sa based sa nakita ko dun sa sa vlog ng 2 seconds na lang daw yung ngayon. Ibig sabihin is 2 seconds para ma-hook mo sila, 2 seconds para mag-gets nila yung message mo, then 2 seconds para mabasa nila yung iba pang details. Ganun daw yun. 2 seconds na lang daw dati 3 seconds, 5 seconds. Mas pinabilis niya. Ay, may question tayo, sir, no? Yung about sa prompt na yan, sir, share mo ba siya as a ChatGPT link? Meron daw kasi gusto maka-copy-paste daw para sundan ka daw. Yung ito pinaka guide. Ito yung bibigay ko sa inyo guys. Ito yung pinaka guide. Tapos makikita nyo to. Double click nyo tong ChatGPT to. Para mapunta dun sa ChatGPT. Link ko Yan ata yung hinihingi nila eh. Okay lang ba ibigay natin ngayon or after na lang? Sige, pwede naman ibigay na yun. Gusto daw masundan ni Madam eh. I-copy template na lang natin. Yes, sige. Bigay ko sa'yo sa step, no? Kahit sa... Teka, ano to? Hindi ko makita yung template. Ay, check mo yung sir. Sa Zoom, mapull up mo ba yung Zoom? Yung public link mo, sir, pwede ba? Share, tas public link. Ayan. okay. Public link na lang. Ayan. Yan. Sige. Tapos, bigay ko sa Zoom na lang siguro. Zoom. Ayan. Tapos meron dong parang Q&A. May makikita akong ganun eh. Send mo kay Ma'am Rosafe. Bigyan na natin sa lahat. Sige. Oo nga eh. Yan. Type answer. Answer. Ma'am lang. Sige, ako na lang din mag-share para sa iba. Ikaw na lang, sir. Okay, sa Discord. Sige, Andrea, lagay natin sa Discord ng mga intern. Mga intern natin dyan, Guys, tapos na ba yung niya?
Then sa mga hindi nakakaalam, nag-run din kasi kami ng internship. Libre naman siya at the moment, pero may batch 1 na kasi. Habol na lang yung mga sa next announcement. So, yun nga. Balik tayo guys sa ano natin. So, ginagawa natin is yung generate AB variation step 2. Yan. Sabihin niya ulit kung ano yung 5 na options mo, possible options mo para sa headline. Yan. Ito yung mga sinasabi niya. Yung mga category natin kung pain driven or specific results focus. Okay? Then, ito, pwede nyo gawin itong strategy number 2 na to. Weekly. Kung sakaling di talaga nagpa-perform ng ayos yung landing page mo from the strategy number 1. Okay? Then, ayun. Next step lang tayo, step 3. Objection handling section generator. Based on this offer and target audience, generate. Ayan. For additional info, sabihin na natin na nakapili ka na ng headline dito sa step 2. Inayos mo na yung pinaka hero section ng landing page. Pa-generate naman tayo ng iba pang offer, ganyan. Yung para mas maging conversion focus yung landing page mo na ginawa. Ayan, pwede mo rin to yung generate niyang 10 common objections, mga ganyan, logical, emotional. Pwede mo ito ilagay sa landing page. Update nyo lang. Kaya itong AI strategy number 2 na to, conversion optimization loop. In-optimize mo to yung unang gawa mong landing page. Kumbaga, bakit loop? Pwede mo kasi ulitin to hanggang hindi nagpa-perform na maayos yung landing page na ginawa mo. Okay. Sa design, hindi naman problem yung design talaga. Kahit nga black and white lang yan, ilagay mo dyan, okay lang yan eh. Basta yung message, nakaka-connect yung tao or yung target audience mo sa gawa mo, sa landing page mo. Okay. Then, ayun. Isa-isay mo lang ulit, update natin yung yan, ito mga nandito na content para mas baka sakaling sa susunod na pag-update mo, pag-optimize mo is okay na. Maging na siya, high-performing landing page na convert na ng madami. Okay? Ito, for additional info lang, how to use AI inside share easily simple workflow. Ito yung binigay ko or binigay ni Sir Step sa inyo ngayon kung nabigay na. Yan. Number 1, Nasa take note. comment. Nasa comment daw. Ayan. Number 1, build first draft with AI. Ayan, ginawa natin kanina. Nag-draft lang tayo. Use strategy number 1 prompts. Ayan, using strategy number 1. Nag-draft lang tayo nun. Then number 2, launch fast. Don't overthink design. Ayan, basta may branding yan. Goods lang yan. Huwag mo masyadong pagandahin masyado. Kasi may naman tayo, optimization ginawa or gagawin. Yun nga yung AI strategy number 2. Okay? Remember, strategy muna over aesthetic. Maganda nga yung kasi ito yung reality. Pinapaganda mo na pinapaganda. Wala naman strategy. So mali, design lang. Walang purpose, di ba? Yung landing page mo. Now, ngayon, number 3, review data weekly. Edi, kung nilive mo na or pinpublish mo na yung landing page na ginawa mo nung una, di mo pa gina-apply yung number 2 strategy, okay lang naman. Then, review natin. Weekly, mag-review ka ng data para sa, optimum rate, scroll depth, CTA clicks. Kung masyadong hindi gumagana yung una mong gawa,
Strategy number 2 ka na. Apply mo yung optimization. Okay? Then, ayan, number 4, optimize using strategy number 2. Ayan. Ayan yung loop. Kumbaga, kahit na 3 beses ka or 4 na beses ka mag-optimize, hanggat di mo nakukuha yung conversion na high-performing conversion ng landing page mo. Gawin mo lang gawin. Okay? Then, ayan, simple framework you can teach in webinar. Then, research with AI, position clearly, launch fast, and optimize weekly. Okay? Ayun, guys. So, bali, tapos na tayo. Tanghali. Kung may question kayo, go na. Pwede naman na. So, start. Sige. So, before, yung kay Sir Juan, baka may questions kayo. Q&A tayo. And meron kasi tayong Q&A dito sa din, sir. Nag-thank you lang naman si ma'am. Tsaka si, tawag dito, Ma'am Mary. Ayun. Yan. Yung tinuro natin ngayon, guys, more on strategy. Hindi pag-build ng magandang design. Kasi mas effective yung may strategy ka when may purpose yung landing page mo or sabihin natin na yung design mo may purpose. Mas okay yan. Kaya sa puro forma. Oo. So yun, actually pwede naman yung gano'n, yung forma pero parang senseless din. May ganong approach eh. Like, basically, i-clone mo yung entire ng isang website, no? Okay. Nga pala. Sige, kung wala ata silang question about sa strategy ni sir. Kasi so far, I think inaano nila yan eh. Tinitingnan nila yung Canva mo. Tinatry nila. So, ayan guys. Yung about sa Canva, sundan nyo lang yan step by step. Sobrang curated yan and ginagamit ni Sir Juan yan sa mga clients niya. And yung sa Canva naman, may tanong si Andrea dito eh. Sige, yes, updated na ba yung sa AHA? Actually, merong a few steps na kailangan mong gawin para ma-activate siya. Pero if okay lang sir, pakita ko lang sa kanila kung paano gawin yan, if ever. Check ko lang. Ano ko ba i-share yung... So, check lang kung muted ako or hindi. Kaya tingnan natin kung makapag-share ako ng screen ng hindi nang hindi maglalag. So yan guys yung thinking nyo, lahat naman kayang gumawa ng magandang design. Kahit gumamit yan ng template, magandang template. Kung wala kang strategy, wala din. Para ka lang din ka lang ng beauty contest. No? Magbabackfire sa'yo yan eh. Si client lagi mag-aano yan eh. Mag-question yun sa'yo eh. Siyempre sa kanya, at first, wow, this is good. This is beautiful. Is it live? Wala namang minsan si client. So, babalik sa'yo yan. Sir Stephen, why are we not converting? What's wrong? Yun ang Ngayon, dahil may strategy number 2 ka, meron ka ng strategy number 2, sabihin mo sa kanya, sir, meron pa kasi tayong pwedeng gawin na pag-optimize ganito, or wait, optimize natin. Yan, para ma-hit natin yung pinaka pinpoint ng ng landing page or yung target audience. That's right. So, it's always the optimization and strategy in Engineer Sir Juan. Basically, it costs more than So, going back pala dun sa ating Canva integration, no? So, para magamit nyo na din siya, maliban dun sa AI na sinishare ni Sir Juan. So, dito natin siya i-enable. By default, i-enable namin yung mga beta features na yun sa sub-accounts ng naka-subscribe sa AHA. So, dito natin siya enable. Balikan ko lang. Punta tayo sa settings. Nandito ako sa baba yun.
Then, pag nasa settings ka, punta ka ng labs. Yan. Labs, meaning laboratory. Mga beta, nandito. So, for example, ito, Kala ko labs na ano eh. yung call sign nyo ni bebe mo. Iba naman yan, sir. Tapos hanapin mo lang yung Canva, and then itoggle on mo siya. Ayan, ganyan. Sige, total, nandito na. Kasi magla-live pa yan in 25 days. So, pag hindi mo siya tinoggle on dito sa labs, hindi siya mag-take effect. Ngayon, pagbalik mo ng media storage, ayan, magkakaroon ka na ng connect Canva. No? So, ang gagawin mo na lang, connect mo yung Canva mo, like this. Ulitin natin. Mukhang ayaw. One more time. Ngayon, pag nangyayari yung ganun, ito tayo ng integrations. Tignan natin kung nandun na siya. Yan, so nasa beta pa kasi siya eh. Kaya medyo finicky pa yung niya, yung behavior niya. So, another way is if nagloloko talaga siya, ayaw niya mag-connect. Sige, last. Sige, isa pa. Isa pang way is punta ka ng app marketplace. Hanapin mo yung Canva dito. Yan. Kasi ito ang una nilang gagawin dito eh. Ito yung Canva app dito. Then install mo. Yan. Allow and install. Yan. So nagpapa-connect na siya ngayon ng Canva. Yan. Allow mo lang. Yan. So double check natin dito sa external connection. Ayan, connected na daw. So balik tayo sa media storage kung connected na ba talaga. Ayan, connected na nga. So ayan, kapag connected na, ano mangyari? Paano mo siya magagamit? So by default, meron tayong mga dito, may filter tayo. Naka-filter yan sa My Media. Yung My Media, yun yung storage ng account mo, ng sub-account. No? Ngayon, may makikita ka rin ditong Canva. Pwede mong click yun para makita mo lahat ng nasa Canva mo. Which is ito yung mga yun. Tapos, may options ka dito. Pwede mong i-download, pero di natin gagawin yan kasi ayaw natin mag-store sa PC natin. But instead, import mo yung mga design mo from Canva into media. For example, ito si ate mo. I-import natin. Yan. Yan. Pagka imported na siya, balik ka ng My Media. So, ito na siya. Ayan o. And then, pwede mo na siyang gamitin sa paggawa mo ng funnel or website. Paano naman kung galing dito sa media mo, My Media, tapos gusto mong i-edit sa Canva? Meron tayong tinatawag na edit in Canva dito. Click mo lang yan. Yan, wait lang natin. Yan. So, gusto mo kasi baguhin to, di ba? Di ba sa Canva, meron tayong tinatawag na background. Oops. Tsaka yung mga kung ano-anong tools dito. Siyempre, hindi na natin di-discuss yan. Bahala na si Sir Juan dyan. Ayan. So, basically... Natututo nga ako sa'yo, boss eh. So, basically, diba, pagka na-remove mo na yung background, balik ka na sa AHA. So, ngayon, saan mo siya makikita? Siyempre, hindi dito sa My Media. Sa Canva. Ayan. Ayan. Ito siya talaga, basically. Pero bakit ganyan? Hindi siya up to date. Ganun talaga kasi thumbnail lang yan eh. Import mo uli. Si ate mo, ayan. Import. Si ate. Oo, ate mo. And then, My Media. O, diba? Andito na si ate mo. Pwede mo na siyang gamitin for design. So, natipid yung storage, unang-una. Isipin mo kasi kapag itong 400 KB na to or 500 KB na to, syempre, hindi naman tayo naglilinis lagi ng ng hard disk natin sa PC. As i-upload, download, upload mo pa, ganun yung workflow mo. Oh. Ganun din guys sa G Drive Matagal na tong integration na to. Connect nyo lang yung G Drive. And ganun din yung case sa G Drive. Ayan. So, ganun lang guys sa Canva integration. Sana nasagot yung yung question ni intern natin. Si intern yan eh. Sige, baka may question pa tayo dyan. Busy na sila sa ng strategy. Ay, yun lang. Nasa Google daw pala sila. Sorry naman. Take two. Saan nasa Google?
na-stuck ata yung screen. Sige, take two. Sige. Hindi ko kasi nakikita, nasa same screen kayo eh. Isa pa, no? Take two. Ito. Take two. Sige, isa pa. Tanggalin natin yung ano. Attention naman. Baka isipin nyo, nangalo kami dito. Dadamot. wait. Ito. Oo nga. Nag-google lang. Ulitin natin. Sa screen to tayo mag-share para makikita ko yung mga comment nila. Oo nga, take two. Nakakaya naman. Baka mapaya tayo. Things happen. Yun nga. Ayan, kita nyo na ba? Pa-comment. Kita nyo na yung media storage. Before tayo mag-proceed. Pag di ko sumagot si Sir Juan na lang. Sir Juan, kita mo na ba? Nasa live ka ba ng Facebook? Oo, tinecheck ko. Ayan, nice. Kita. So, nandito tayo sa media storage. Okay, so syempre by default, nasa dashboard tayo. No? Pero kita ko na ba? Nasa live ko. Yan. So, punta tayong settings dito sa lower left-hand corner. Yan. And once you're nasa settings na, once na nasa settings ka na, punta ka ng punta ka ng labs muna. Then, search for Canva. So, sa mga hindi pa naka-enable, naka-toggle off yan. Kita nyo to, no? Yung Canva integration sa labs. Ayan, no? Ayan. So, once nandito ka, naka-toggle off yan. Ngayon, ita-toggle on mo siya. Dapat naka-blue, Ito. Ayan. In-off ko lang para sa inyo. Ayan. Kapag naka-on na siya, ayan, balik ka ng media storage. Ayan. And then, magkakaroon ka ng new icon dito na Canva. Pero yung sa akin kasi connected na. So, pwede nyo i-try i-connect using itong button na to. Now, kapag nagloloko pa siya, may isa pang place na kailangan mong ipuntahan dito sa app marketplace. Yan, hanapin mo lang si Canva. Yan. Yan, kapag kailangan mo siyang i-install, may button na install dyan, usually. And ulitin lang natin. Nice, connected na daw kay Ma'am Chelsea. Yan. Then, ulitin lang natin yung authentication flow, no? Ayan, ganito yung makikita niyo sa screen nyo. So, hindi na siya gumagana sa akin, pero refresh. Ayan, refresh ko lang. Ngayon, kapag, kita nyo, scholar ng bayan. Kapag kailangan niya lang i-allow yan. Basically, yung typical authentication or permission window. Ngayon, kapag allowed na siya, pwede niya siyang gamitin. So, ayan, bumalik ako ng media storage, no? So, sa media storage, meron tayong, by default, naka-filter siya agad sa My Media. No? Sige, may question tayo para hindi tayo... Okay. Okay, sige. Ibang question. Now, sa My Media, ito yung storage mo sa loob ng sub-account mo. Sub-account based yan. So, hindi siya ma-expose sa other sub-account, no? So, sa sub-account na to, ito yung mga media ko. Asan naman yun sa Canva? So, select mo lang to. Ngayon, ito yung mga designs mo sa Canva. Yung mga ginawa mo sa Canva. Ayan. So, nandito si Koya, si ate. Ayan. Ngayon, gusto mong gamitin to, this design. Sige, iba naman kasi I think palong-palo na to si ate. Baka pag ginano ko pa. Ito na lang. Sige, ito. O kaya ito. Yan. Ngayon, para mapunta siya dun sa storage mo sa AHA, kailangan mo siyang i-specify na i-import mo siya sa media library mo. So that means, hindi by default mapupunta lahat or automatically lahat ng designs mo sa Canva. Kailangan mo silang i-click dito and then import. Kasi minsan may mga bagay na hindi naman natin dapat i-import sa media natin, di ba? So, yan. Ito na siya. Ngayon, paano naman kung i-edit mo siya sa Canva, itong creatives na to? O kaya, huwag na natin pakialaman yan. Ito na lang, si
Si kuyang nakatingin sa kawalan na yan. Edit natin sa Canva. Yan. Click mo lang yung edit in Canva. And then, wait natin. Tapos sa Canva, edit mo na as per usual. Mari yan, remove background. Yun, na-remove na yung background ni Kuya mo. Balik na tayo. Tapos, saan natin siya makikita? So, sa Canva, balik tayo ng Canva. Ayan. So, sometimes yung thumbnail niya, hindi agad-agad nag-refresh. Pero basically, ito yun. Ito yung ini-edit natin. Import lang natin ulit sa media. Ayan. Tapos, balik na tayo ng media storage. Ayan, wait lang natin. Successfully added daw. Masyado mabilis yung ano ko. Mabilis yung pag-click ko. Hindi makaka-catch up yung ano ko. Yung ayan oh. So ito na siya guys. Ngayon, nandito na siya sa My Media and pwede mo na siyang gamitin sa mga funnel mo. Or for example, may in-edit ka rin sa Canva for hero section. Ayan, pwede mo siyang get link. Or kapag nandun ka na sa loob ng may kabilang tab ka, pwede mo siya magamit, di ba? So, natipid yung space or yung nawala yung friction na dina-download mo pa sa Canva tapos mo pa, i-upload mo pa sa May chance pa dyan na, ay nakalimutan ko yung ganito i-edit. So, balik-balik ka na naman. Edit mo, download mo. Download na naman. Kaya sa atin na maliit-liit na yung storage. Or minsan nga, at 1 terabyte pa yung disk mo, napupuno di ba? Saka, eto sir, may nakalimutan tayong question. Sige. Pwede din pa to sa website, sir, or funnel lang po. Yung strategy ata to. Strategy. So, eto, sinagot ko na nga din si anonymous attendee. No po, yan. For funnel lang. Kasi iba yung funnel or landing page sa website. Sa website kasi general, masyadong general yan. Parang overload information siya para dun sa business mo or kung coach ka or service-based ka. General term yan. Kung may website ka, parang gagari type yan. Pero kung landing page or funnel, specific problem, specific solution, then specific goal, yan. Yes. Then, isa lang yung action para sa target audience mo. Kumbaga, ito yung parang parang para sa akin parang 24/7 sales page mo. Like website or landing page. Yung website, I agree dun sa ni sir. Website kasi most of the time ginagamit yan for formality, legality na din. Kasi if you register as a business, kailangan may website ka, di ba? Hindi naman lahat. Like yung mga may online presence most of the time. And nandun lahat ng mga formal things Tapos, sabi nga ni sir, kalat siya. So, in general siya. Wherein sa funnel, meron kang pipiliin, ano ba yung purpose ng funnel mo? Is that for sales conversion? Is that for lead collection? Or mag-offer ka lang ng free resources? So, yun kasi yung funnel. Sobrang specific siya sa use mo. Ayan. So, parang hindi ko ma-imagine kung saan natin ma-analogy yun pero hayaan na lang natin na isipin. Isipin nyo kung anong difference nila. Ayan. Yes. Sige, sir. Yun lang. Kahit i-type nyo sa Google, website versus landing page, yan. Sagutin ni Google dyan na specific way. Okay. Kaya, ayun, additional lang. Kaya, nagbubong na yun yung landing page sa funnel. Kasi nga, per campaign to nila ginagamit. Kung may monthly campaign si business, iba't ibang landing page yung pwede niyang gawin. Then kung quarterly naman, ayun. Kasi, tutusin, mas madali gumawa talaga ng funnel or landing page. Lalo na ngayon may AI. Kesa sa website. Sa website, sobrang general niya. Sobrang hirap din gawin. Tutusin, kahit may AI yan. So yung funnel din pala, as an additional, may step by step din yan
So by default, merong, kunwari, kinlik nung ano yung pop-up, merong next page na redirect siya automatically without you even laying your hands sa mga automation. So parang nag-automate ka na, pero by page siya. Hindi kagaya ng website. Yun nga, medyo broad pa siya at ano pa, iba din yung strategy sa kanya, basically. Ayun, so, ay nga pala, sir, binanner ko yung ano mo, yung affiliate mo para Sige, sa wait AHA, lang. sa mga wala pang AHA. So, Wala pang AHA, guys. Sige. wait. Ayan. Kunin ko lang din ulit. Naka-promo kasi yan pag, pag sa mga affiliate. Okay? Sayang yan mga ganyan, opportunity. Kesa punta kayo ng hindi nyo makuha yung promo, di ba? Yan. Kasi at the moment, yung pricing ni AHA, bumalik na sa normal price kapag wala kayong affiliate actually. Although, meron tayong tawag dito, syempre pa-promo. Pa-promo, pero syempre, sa atin, yung mga nagsisimula pa lang na VA dyan, no? Medyo, syempre, makatipad din yan. And kahit na pumunta ka directly sa Go High level eh. Pero ito lang, ang sa amin lang naman is to help yung mga starters dyan, yung mga kakastart lang nila mag VA. Hindi nyo kailangan agad-agad mag-purchase ng $97 sa aming motherhood. Hindi naman namin nire-restrict or whatever na huwag kayong bumili sa JHL. Kailangan nyo rin kasi yun. Kukuha na kayo ng admin, no? So, kailangan nyo yun. Pero dito naman, the point is, you can get familiarized with the platform and of course, train yourself and go. Ayan. So, actually, hindi ito yung pinaka Ayan. So, yung pinaka-standard pricing nga natin ngayon is, ayan, so basic talaga natin is 97 talaga siya. But we have promo once you reach the pricing page. But you can get it for a limited time, $10 or $39 or $59 for the enterprise plan. But wait, there's more. There's more. Kapag ginamit yung affiliate link ni Sir Juan, yan yung there's more natin. Instead of those prices, so ang basic plan pa rin natin, same pa rin sa basic, pero bumaba yung agency at enterprise natin, no? So basically, you can get the agency plan instead of the original 110 in enterprise for up to 80% or 90% almost na discount. So ayan. And hindi yan yung limited lang siya for like a couple of months or 1 month. Ano yan? Perpetual or forever, ganyan yung babayaran mo. So basically, dahil affiliate or na-refer ka ni Sir Juan dito sa AHA. And ayun lang. So ito yung kanyang referral or yung affiliate link rather. And meron pa ba tayong sir? Meron pa ba tayong topic? Recording in progress. Ayan na, na. Nanawa na yung recording natin sa atin. Hello sir, dinig mo na ba ako? Yes. Welcome back to the future. Oo, ata ako. Na-mute ako kasi na gano'n yung ating recording. Pero okay lang, may recording naman tayo sa StreamYard. So, ayun, yung sinasabi ko lang is, you can grab innovations at up to 80% off. And any last words? Any advice sa mga natin dito, mga attendees na bago-bago pa lang sila sa Creatives Plus
paggamit ng AI or baka na-overwhelm? Mm. Yun sa yun lang, tapos simplihin ko lang. Yung AI, pwede natin maging partner yan in business or as a VA or freelancer. Yan, pwede natin i-partner yan everyday. Tanong pa about dun sa task mo, mga ganon. Then, kung may campaign ka or project, yun, AI, nandiyan pa rin si AI. Kasi nga, ngayon, kung wala ka talagang mentor or coach na papagtatanungan, rely ka muna kay AI. Eh naman, alam lahat yan. Basta, ang tanong mo is, maayos. Hindi yung general. Hindi yung pang, masyadong general. Kasi nga, si AI, pag tinanong mo siya ng maayos, sasagutin ka niya ng maayos. Pero pag yung walang kwenta yung yung pagtatanong mo sa kanya, walang kwenta. Expect mo, walang kwenta din yung sasagot niya sa'yo. Kaya yun, isa sa mga binigay ko, magandang na din yan. Starting point ko sakali. Kung gusto mo mag-niche down sa pagiging funnel designer, landing page designer, hindi lang creatives, di ba? Kasi magagamit mo naman yung yung pagiging creative mo dyan sa pagiging funnel designer or strategies. Yun ang inaano ko din sa iba. Baga, may kasama ka ng AI sa workflow mo. Huwag ka nang maging designer lang, maging strategist ka na din. Kasi nga, magbibigay naman si AI sa'yo ng ng clarity para sa tawag dito, ginagawa mong project kay client or pang sarili mo. Ayun. So, stay tuned lang kayo sa i-anoin ko na rin. Baka this March, itong mag-up ako ng course or ng ang tawag doon, beginner to advanced level ng about design with purpose yan. Yes. Lang, catch up lang tayo sa maging updated lang kayo sa page ko, sa One Creatives yan. Yes, thank you so much sir sa natin, meaningful na webinar for this month. And definitely not the last webinar that we will be holding. We plan to get you guys into what's next or what's trending. Or I don't know what's trending daw. Hindi, yung about sa Go High, syempre. At saka alam naman natin na ito na yung panahon ng nagsiswitch na mostly ng mga tao ng careers nila, of course. And of course, meron tayong comment going back. Wait lang, before tayo mag-end. Sige. Ayan, thank you lang daw, thank you. Meron, ito about from engineering naman sa Node Coach para perfect ang bigay ng output. Yeah. Oh, pwede naman. Yeah, pero actually. schedule lang natin yung mga ganyan kasi din naman, nakaraan, nagpa-poll kami, yan. Baka magpa-poll din kami kung ano yung specific na gusto nyo talagang mga topic. So far, baka kung andyan pa ba si Sir Cap, baka siya na susunod na mag-topic. Oo. Ganda yung mga topics si Sir Cap Kung if you follow Cap Hernandez, he will be definitely on a separate webinar. And of course, I don't want to expose muna any details, but check out his page. And of course, on behalf of our other ambassadors, sila Ante Tracy, Sir Tony, and Visayas VA, of course, we will also reach back to them if they can basically be involved on another meaningful webinar. So ayan, meron tayong mga nagte-thank you lang. Thank you so much for first time ko po matry si AHA, pati yung ChatGPT prompt. It is a big help for someone na nagfo-focus sa marketing automation. Basically, yes. Welcome. Thank you, Sir Juan. And
Of course, truly yours. Truly yours. Yun, so we're open for next natin na webinar. Magpo-poll nga kami if given the chance. And yun may mga prompt engineering tayo. And stay tuned lang kayo. We want to help you guys aside from the clients that we have din sa taga-ibang bansa. So we want to help our Filipino folks na maka-start din ng journey nila, anong career. Yes, Sikap. Yes. Excited na ba kayo? Alright. Thank you po. And we will share the recording, but definitely not right after kasi may processing pang ginagawa si Zoom tsaka si StreamYard about the recording. Thank you po. Have a great evening. Have a great weekend, everyone. Thank you, Sir Juan, for the time. Thank you. Thank you, Sir Step. All right. Bye-bye. See you, everyone. Oops. Ayan.